Naglabas ng babala ang China sa mga Tsino sa bansa na mag-ingat dahil sa sunod-sunod umanong mga insidente sa bansa kung saan tinatarget daw umano ang mga Tsino. Naglabas din ang China ng isang video kung saan hinaras daw ng Philippine Coast Guard ang kanilang dalawang barko na nagsasagawa ng patrolya sa Scarborough Shoal, kaya't nanawagan ito sa Pilipinas na itigil umano ang mga labag sa batas at delikadong mga aksyon. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, sinabi ng Poland na tutulungan nito ang Pilipinas sa pamamagitan ng defense agreement dahil umano sa patuloy na pambubuli ng China sa bansa, habang inaasahang ding pag-uusapan nina US President Donald Trump at Pangulong Marcos ang defense and security issues at tungkol sa mga illegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Naglabas ang Education Ministry ng China ng isang babala sa kaligtasan para sa mga estudyanteng Tsino sa Pilipinas matapos sinabi nitong sunod-sunod na mga insidenteng kriminal na tumatarget umano sa mga Tsino. Over the past few months, there have been rising safety risks in the Philippines, with an increase in crimes, stop and search, and harassment targeting Chinese nationals. The alert is a responsible and legitimate measure taken by the Chinese government to protect the safety and rights and interests of Chinese students overseas. We once again remind Chinese students studying the Philippines to make a careful assessment of the safety risks. At the same time, we urge the Philippines to take concrete actions to protect the safety, dignity, and lawful rights and interests of Chinese students studying in the Philippines. Ang babala ay hindi tinukoy ang anumang partikular na insidente, ngunit sinabi sa mga estudyante na dagdagan ang kanilang kaalaman sa kaligtasan sakaling piliin nilang mag-aral sa Pilipinas. Ang bilang ng mga mag-aaral na Tsino sa bansa ay hindi naibigay, ngunit ang mga enrollment ay bumagsak sa 100 lamang nitong mga nakarang taon, ayon sa pahayag ng Hong Kong sa South China Morning Post. Ang mga ugnayan sa pagitan ng pamahalaan ng China at Pilipinas ay partikular na maigting dahil sa mga pagtatalo sa mga pang-aangkin ng China sa dagat ng Pilipinas na halos lahat ay inaangkin ng China magmula sa East China Sea, South China Sea at West Philippine Sea. Gumagamit ang China ng mga water cannon at mga delikadong hadlang sa barko para itaboy ang mga bangkang pangisda ng Pilipinas pati na ang Philippine Coast Guard. Pero ayon naman kay Tita Claire, ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni General Nick Torre. Makikita po natin kung paano ba kabilis na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi rin po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng krimen sa Pilipinas. At kamakailan lamang po ay naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay ganun, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. O kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng proteksyon. At sa ibang balita naman, nasa Amerika ngayon si Pangulong Marcos upang makipagpulong kay US President Donald Trump at sa iba pang mga matataas na opisyal. At sa pulong ni Trump at Marcos ay pag-uusapan umano ng dalawang leader ang tungkol sa defense and security issues, pati na ang tungkol sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong hakbang umano ng China. It will be more on discussions on how we can continue to cooperate with the United States, our major ally. At the same time also, I think President Marcos would like to see how we can work with the
the United States and other countries that have the same mindset as far as the West Philippine Sea is concerned. Hindi pa malinaw kung ano ang plano ng Amerika at Pilipinas sa West Philippine Sea dahil ngayon ay hindi pa rin napapakinabangan ng Pilipinas ang ilang mga bahura sa West Philippine Sea dahil kontrolado pa rin ito ng China kahit nanalo ang Pilipinas sa Arbitral Award. Kaya ayon kay Senior Associate Justice Antonio Carpio, it's not a complete victory for us as of now because we cannot get the gas in Reed Bank. US is prepared to provide moral support when we go there to survey and drill, but after that, they cannot be there 24/7 the whole year round. It's up to us. I mean, the US Navy does not exist to protect us. I mean, we have to protect our... Samantala, dahil sa patuloy na pambubuli ng China sa Pilipinas, ang Poland ay interesado na tulungan ang Pilipinas sa pamamagitan ng defense agreement. Ayon sa Poland ay importanteng mapalakas ang ekonomiya at seguridad ng bawat bansa upang mabawasan ang pagdepende ng mas mga malalaking bansa. Yes, we are interested in discussion. Yes, absolutely. With all like-minded countries in Southeast Asia. It's absolutely no question about that. Because we think your security is our security. If we fail here, you are in trouble. If you are strong, it improves situation. No, we don't accept any limitations on the sea traffic through, for instance, Taiwan Strait or anywhere else. Because it's not it's against the international law, and we will not accept it. Poland completely supports the ruling of the Permanent Court of Arbitration. Ang Poland ngayon ay panglima sa may pinakamalaking military budget at pangatlo sa may pinakamalaking puwersa militar sa mahigit 30 bansang miyembro ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Ang Poland ay inasahan din makakapasok sa G20 o 20 pinakamayamang bansa sa buong mundo. At dagdag na balita, naglabas na naman ng kasinungalingang video ang China kung saan hinaras daw ng isang barko ng Philippine Coast Guard ang kanilang 2 barko na nagpapatrolya umano sa tinatawag nilang Huangyan daw o Scarborough Shoal. Sinabi ng Chinese state media na 3 beses daw umanong gumawa ng delikadong maniobra ang Philippine Coast Guard vessels na BRP Teresa Magbanwa kahit na ang kanilang barko ay diretso lamang umano ang takbo. Kaya naman nanawagan ang China sa Pilipinas na itigil umano ang mga paglabag sa batas at iwasang gumawa ng mga delikadong aksyon. Ugag talaga tong China mga kabayan.